ating batch number 3 ng leadership training. Magsisimula na sa... Okay, gusto mo maintindihan palalo ang sinasabi ni God, I encourage you to join that. Okay? Ba't ayaw mo na naman? O yun na naman ang aking clicker. Sige lang, okay. Focus tayo dito sa, ulitin ko sa inyo, may sanctuary si Satan sa buhay natin. At pwede rin maging sanctuary yan or temple of the Holy Spirit ang ating katawan. Okay, salamat. Okay, for our outline for this whole month, nakita nyo na hindi ito ginagawa lang para, uy, may nakita ko kay Alice, patama ko nga si Alice. Gawa na lahat yan. Andyan na lahat yan. Number 1, this mountain is you. From 0 to 1, honest lie, language of our thought. So, yan yung ating series. Okay ba sa inyo yan? Okay ba sa inyo honest lie? Sasabihin ko sa inyo, ako napaka-honest ko na liar. Pero malalaman nyo yan sa third Sunday. So, be here. Jeff, sa iyo yan. Okay. Ang from 0 to 1. Gusto kong banggitin sa inyo, excited ako for 2025. Hindi dahil sa pinagmamalaki ko, dahil ang dami, yung aking faith goal for last year, natapos ko ang Bible 3 times. Yes, kailangan ko mag-aral. At chinek ko ang aking nabasang books at na-browse ang aking mga nagawang ko ng journal ng mga books na nabasa ko. More than 500 plus. Nakita nyo na andito lang ako, nagwawalis ako dyan. Pero chinek ko ang aking journal, yung mga books na nabasa ko. 2024, it's around 528. At naka-journal lahat yan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit yung nakalagay dyan, mga title ng books. Kaya lang, ang iba sa kanila secular, hindi naman Bible, hindi naman biblical ang laman, pero ginamit ko lang ang iba, in-adjust ko lang kanila mga title. Title ng books yan, hindi yan galing sa akin lahat. Baka sabihin nyo, Pastor, ang galing-galing, hindi. Nangungupya din ako. Title ng books yan na nabasa ko around 528. So kung gusto niyo malaman niya, later on ipapadala ko sa inyo yung mga na-journal ko sa kanya. Nire-write ko yung isa-isa. Kaya minsan alam niyo, hindi na ako lumalabas. Ayun, makita ni na Led ng mga anak ko, si Daddy, doon lang ako nakaupo lang, kasalampak, ka-Indian seat. Pero ang dami ko natatapos na book throughout the year. So 528, enjoy ba? Lahat yan ibababa ko sa inyo this year. Kaya exciting. Okay, let's go. Series number 1, The Mountain is You. Bakit ako mountain? Tingnan natin. So, galing ito sa Matthew 17:14 to 17:20, 14 to 20. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Nagmamakaawa itong tatay na ito. Lord, have mercy on my son, she said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire and into the water. Makita nyo itong ang kanilang interpretation dito, itong seizure na ito. Marami kasi ang seizure, pwedeng diabetic ka, pwede kang merong sakit sa ulo, pero ito sabi nila, epileptic. Na natutumba, nahuhulog sa apoy, at nahuhulog sa tubig. Alam natin, pag epileptic, walang gamot yan kasi yan daw ay inborn. Sakit daw yan. Okay, sige, tingnan natin. I brought him to your disciples, but they could not heal him. Ang sabi niya, Lord, hindi mapagaling. Nilapit ko yan para gumaling. Ito yung challenge sa atin, mga kapatid. Pag may dinala sa atin, ang gusto talaga nila gumaling. At meron ba talaga tayong kakayanan yan? Okay. Oh, unbelieving in perverse generation. Ito ang reply ni Jesus. Uy, mga taong baliktad ang pag-iisip. Perverse, baliktad. Ang lalaki gusto maging babae, ang babae gusto maging lalaki. Perverse. So, ang sabi ni God, kaya mo, Jeff, hindi mo nagagawa. Kaya mo, Dennis, hindi ko nagagawa. Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. Ngayon, ang sabi ng aking kaibigang doktor dyan, hindi magagaling yan sa prayer. Doktor ang kailangan yan, talaga. Ngayon, sinasabi ko hindi ako galit sa doktor, pero pag sinabi ni God, we have to respect God. Worshiping Him in this. Jesus rebuke, sinaway niya. Nakakadami ka na, Satan Tumigil ka na. Yan ang ibig sabihin ng rebuke. The demon, and it came out of, lumabas. Hindi sakit yung naandun, demons. Kaya nga, if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come up, and he was healed from that moment. Gumaling siya, pero ang sakit niya, hindi inborn. Demon. Hala? Then the disciples came to Jesus in private and asked, Lord, ba't hindi namin napaalis yun? Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Tinawag tayo ni God para maging blessing sa iba, pero hindi natin magawa at kailangan ayusin natin yan by 2025. He replied, because you have so little faith. Ang requirement ni God, hindi big faith. Ang requirement ni God ay small faith.
Pero sabi niya, ang little, ang sobrang liit, hindi na mahawakan ng faith mo. I tell you the truth, if you have faith as small lang. Hindi tayo, sa 2-on-1, ang requirement lang natin dito, kapatid, ilagay mo naman ang faith mo sa small, wag sa little. Kapag nag-doubt ka, wala na yun, little na yun. As a mustard seed, you can say to this mountain. So itong mountain na ito yung hadlang para maging blessing tayo sa iba. At itong mountain na ito, hindi mo rin ma-enjoy ang blessing mo. Move from here to there. Mabagalan ko, na-excite talaga ako. Excited ako dito sa, sabi ko nga sa iyo, ganun si God. Kanina hindi ako makatulog sa excitement. Lord, ano na naman ito? Kaya ginising ako ni LED 7:30. Okay. Move from here to there and it will move. Nothing will be impossible for you. Ang sabi ni God, ibigay ko na sa iyo, nothing is impossible for you, Dennis. Sa iyo, Jonathan. Kaya lang, ikaw ang nagbibuild nitong mountain sa buhay mo. And it's in your mind. It's in my mind. So pag-usapan natin yan. Ngayon, kung gusto mong maging blessing kay God, itong mga disciples, hindi ito para pagalitan kayo, kundi para makita nyo na ang failure ng disciples, pwede rin natin ulitin. At ang failure ng disciples, pwede na rin naman natin matutunan so that we cannot repeat the history. So ang sabi ni Jesus, may mountain ka, Dennis. Sabihin ko sa iyo, kahit ako nagpapastor na, ang dami ko pa nakitang mountains sa akin, I have to eradicate them. Kaya kung nagpa-pray ako sa morning, hindi lang, Lord, lagi ko sinasabi na, I move the mountains in front of me, papunta sa blessing ni God. May problema pala akong mountain ko nasa utak ko. And I have to deal that by 2025, hindi na, in Jesus' name. This mountain issue, number 1, you have a perverted hope in mind. Sisimulan ko lang, ngayon pa lang, hope can be dangerous. Ang pag-asa ay very dangerous. Lalo kung ang pag-asa mo ay mali ang inaasahan mo. Hindi nakasandal kay Jesus. Nagiging mountain yan at hindi mo magawang pinapagawa. Katulad yan, si Nikki, nagtatrabaho ka sa Metrobank. I-hold up ko ang Metrobank para magkaroon ako ng kayamanan. Pag-asa yon. Pero, very dangerous hope. Kaya dapat ang hope natin, huwag maging perverted, na ipoprovide ka ni God, huwag kang magnanakaw. Pag sinabi ni God, i-bless kita, listen to God. You have a perverted mind, and for that reason, nagkakaroon ka ng mountain of barriers and walls for God to work in you, and so that you can be a blessing to others. Remember the reason why God saved and restored us to His kingdom, so that we can return to our stolen authority and ministry. Inagaw ni Satan yan, ibabalik ka dun. Yan ang goal ni God. Kaya lang problema, pag mali ang understanding natin sa repent, lagi lang tayo sin confess, penance, remorse, and confession rather than the changing of minds. Kaya may growth. Tingnan mo ang design sa iyo. Nas, we are designed to see blind eyes open. We are designed to carry the presence of God. Kasi si Christ nasa iyo, you are the temple of the Holy Spirit. The presence of God is in you, the kingdom of God. The presence of God into impossible situations. We are made to live in faith. Not by emotions, not by what you see. Bring heaven to earth and see the impossible shift or see the impossible change. Ito ang ating calling. Kaya makita nyo na ayaw kong maging mountain sa kapatiran natin. Kaya makita mo, we will go to mission field. Nasa short-term mission kami ni LED for the next coming weeks. Dahil kailangan ko. Kung ako lang tatanungin, napapagod din ako sa biyahe. Nakakaramdam na rin ako ng sakit ng balakang. Pero kailangan na mag-travel another 20 hours again by tomorrow to minister sa Masbate. So yan. Kasi pwede ko maging mountain. Kasi Lord, alam mo naman, may edad na ako, mountain again. Pero no, kahit ako may sakit dito, may nararamdaman na Lord, hindi. We will go, Lord. He replied, sabi ng tatay, Lord, bakit ang mga disciples mo hindi mapagaling? He replied, because you have so little faith. I tell you the truth, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain. Ang una natin tatanggalin na mountain sa buhay natin ay tayo ang ating mind. Move from here to there and it will move. Nothing will be impossible for you. Sa inyo na may nararamdaman na sakit, sa inyo katulad ni Nikki na maraming operations, hanggat buhay ka pa, Nikki, hindi ka papapatay ni God, hindi ka pa mawawala. Minsan yung mga experience natin, yung mga dadaanan natin, nagiging mountain siya, kaya siguro ito na yung sign ni God, mamamatay na ako. Alam, may nararamdaman na ako sa tuhod, mamamatay na siya. Nakita mo, issue of the mind. Issue of the mind. Hala, wala kaming pera, paano ito, mabubuhay pa ba kami?
mountains of troubles. Mga kapatid, to remove your personal mountain, please evaluate first if your hope is perverted. Ang inaasahan mo na, yung naiisip mo na, rather than sa promise ni God. Second, ang iyong ministry ay hindi maramdaman ang resulta. Kapag hindi nararamdaman ang prayer natin, ang pinagpipray natin, hindi maramdaman ang message natin na parang walang Holy Spirit, maybe you have a perverted hope. Hope can be dangerous, especially ang pag-asa na nakaatang sa mali. Pag ito si Jeff, napatay ko kasi naasar ako lagi dito, siguro masaya na ako, nahuli. Maling hope. Ang happiness natin, wala sa iba. Wala sa bagong damit, wala sa bagong kung ano-ano pa man, wala sa pera, kundi desisyon. The Lord, I'm happy because the joy of the Lord is my strength. Number 2, you have a perverted belief system in mind. So, i-deal natin ito. Itong belief, itong paniniwala, pananampalataya can be a mountain of trouble as well sa atin. Ngayon, Pastor, parang parehas lang. You have a perverted hope in mind and you have a perverted belief system in mind. Anong kaibahan ng hope and belief? Ng faith. So para maklaro natin, ang magkaiba ang hope and faith or belief. Kaya nga mag-ibang words sila. Ang hope ay future. Umaasa ako, yayaman ako pag nagnakaw ako. Future yan. Faith is today. Lord, I believe pagpapalain mo ako. Sabi mo, meron kaming promised land. Ibibless mo yung Punta Santa Ana. Ibibless mo ang Mandaluyong. Ibibless mo Manila. You will bless the Philippines. I will step out in faith today. Faith is today. Hope is future. Kaya kung wala kang nakitang hope kay God, hindi ka rin magsiserve. Wala kang faith. Wala kang action of faith. Kaya makita mo yung magnanakaw, yung mga, yung tawag sa yung nang-hold up, may hope sila, kaya nag-step out in faith sila. Mali din. Yan yung perverted belief system. Napalitan mo yan, ano ang sabi ni God? Kasi pag nahuli ka dyan, wala kang kapupuntahan. Meron akong crush dito. Ang 5 girlfriend ko na to. Okay lang, tinatago ko lang. Perverted belief system. Kapag meron kang ganyan, delikado ang buhay mo. Ibalik natin kay God, you are building a mountain of troubles. Matthew 10:1. Balikan natin. Saan nagkamali ang disciples? At yan ang babalikan natin at yan ikaklaro natin. Alam natin, because of their little faith, nagkaroon sila ng problema na hindi sila makakilos. Balikan natin ang unang command and assignment ni God sa disciples. At baka tayo din sa 211 Ministries and sa mga ating viewers FB page at sa YouTube, ito rin ang problema ninyo. Hindi ko po kayo pinapagalitan, hindi ko pinapagalitan ng bawat isa. Malaya tayo dito sa ating paniniwala. Pero anything na hindi nagpo-produce, huwag mo nang pilitin. Kung may business ka na hindi nagpo-produce, walang resulta, pinipilit mo pa, ikaw din ang aaray later on. The same with this ministry. Okay. Ito ang unang command. Nung tumawag si Jesus ng 12 disciples, He called His 12 disciples to Him and gave them authority. Yan. Na walang authority natin dahil si Eva at Adan binigay kay Satan. At ngayon binalik ni God yan. All authority in heaven is given to me at ibinigay niya sa tao. Anong authority ang meron ka? To drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. So makita nyo, yan ang command, yan ang word ni God. Binigyan kita, Jonathan. Ngayon, ito yung problema natin. Si God pag nagbigay, hindi nakikialam. Sino sa inyong inuutusan, ilagay mo ang plato, maglagay ka na ng plato sa tapos yung plato, punasan mo rito, nakakainis, inuutusan ka na, dahil pang utos sa ilalim. Ngayon si God iba, pag binigay sa iyo, hindi ka niya pakikialaman, obserbahan ka niya lang. Pero dapat mong intindihin, anong command? Meron kang authority. Ang authority parang pulis. Traffic. Pag hindi ka sumunod dyan, pwede kang gamitan ng power. Anong power? Yun yung baril. Dito na ngayon ang driving out demons and healing disease sa mga ina-abuse na mga tao ni Satan. Ano ang utos ni God? May authority ka? You can drive out demons? Ang problema, may nagtuturo kasi ng mga pastor na wala na raw yan. Dito nagkatalo. They are following the teaching of Paul as illustration at hindi naman sila sang-ayon and congruent sa word ni Jesus Christ. Matthew 10:8. Ito yung utos ni God. Ang una, bumatras tayo, di ba? Nandun tayo sa Matthew 17 kanina. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons, freely you have received, freely give. So ang utos niya, heal, raise the dead, ito mabigat ito. Cleanse the lepers. So don't pray for healing sa mga
lepers. Kasi parang kasalanan yan. Kini-cleanse lang yan, hindi healing. Drive out demons. Mga kapatid, para mas maintindihan nyo ako, dahil madalas yun ito naririnig, gusto ko ito i-compare sa ginagawa natin sa usual, everyday life. Ang word ni God, o yung mga disciples, if you're a follower of Jesus, heal the sick. Hindi sinabi ni God na pray for the sick. Ang command, Jonathan, Alice, pagalingin mo. Ngayon, ang problema, yung mga tao kapag hindi naiintindihan, naglalagay sila ng title, ibig mo sabihin, Pastor, faith healer ka. Walang sinabing faith healer. Kasama pa rin si God na nag-work sa'yo. Ang kailangan mo, obedience. Heal the sick. Raise the dead. Kung may word si God sa'yo, Mia may namatay, pag-pray mo, heal the sick. Raise the dead. Mabigat yun. Paano kung si Ezekiel? Kaya mo ba Ezekiel yun? Kaya mo dahil sabi ni God, I'm giving you authority. Cleanse the lepers. Drive out demons, Nikki. Yung word na yan, ang sinasabi ng maraming nagtuturo ng Bible, you have to pray for them. Panginoon, may karamdaman po si Nikki. Lord, I pray na pagalingin mo po siya. Ibinabalik natin ang command kay God. Lord, pagalingin mo siya. Sabi ni God, ikaw, Dennis, ang magpagaling yan. So dito sa baba, nilagay ko yung drive the car. Mas naiintindihan natin ito. Jeff, pakidrive mo nga ng car. Anong sasabihin mo, Jeff, kay Jesus? Jesus, buksan mo naman ang pintuan. Buksan mo naman ang susi. Alam natin, pag sinabi sa iyo na drive the car, alam mo ang gagawin mo. You have the authority to drive that car. Hindi yung, Panginoon, dapat maklaro natin, ang sinasabi ni God dito ay authoritative prayer. Use your authority. Hindi ito prayer of petition na, Lord, please, may nararamdaman po kami naglalakad dito sa bahay. Laging kayo naglalaglagan yung mga kaldero. Si Jesus ang inuutusan natin. Ikaw nga inuutusan, Dennis. Di ba klaro, nakita nyo? Jonathan, drive the car. Lord naman, alam mo naman, mahina ako baka mabangga ako. Hindi issue yun. Kapag inutos niya, bubuhayin ka niya, kahit anong maramdaman mo dyan, buhay ka dahil calling yan. Di ba naiintindihan natin yung word that drive the car? That is your authority. Pag sinabing drive the car, kukuhanin mo ng susi, bubuksan mo na, hindi, Lord, ito ang susi. Sabi mo, drive the car. Lord, pakibuksan mo. Lord, mga 3 minutes, paandarin mo na makina, ha? And Lord, please, patakbuhin mo na, sasakay lang ako. Hindi ka pasahero, ikaw ang magdadrive. And compare that command, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. At yan ang ginawa. Perverted ang hope ng mga disciples, perverted ang kanilang belief system, and for that reason, hindi effective ang ministry. Ganyan lang kasimple. Tama ba, naintindihan niyo ba yung comparison ko? Na dito sa world na intindihan natin, kaya yung ating mga naunang lesson, tinuro sa atin sa Bible, na mali, ito ang mabigat. Ito yung unlearning ang pinakamahirap sa lahat. Ang sabi ni Jesus, repent, change your mind, align your mind to the mind of Christ for effective ministry. Na pag may nakasalubong ka na evil spirit, pag may naposes dyan, asan ba si pastor? Huwag mo akong tatawagan kasi may authority ka rin. Hindi lang akong tinawag niyan. May nagsabi sa akin, pastor, may mga gift lang ang meron niyan. Bago binigay ang gift sa Romans chapter 12 and 1 Corinthians chapter 12, lahat ng disciples meron na nito. Walang gifts doon. Kung disciple ka, meron kang authority to heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. So pastor, faith healer ka. Walang faith healer na word sa Bible. Ang problema, yun ang pinangangalandakan ng mga conservative na kaibigan nating pastor. Remove your mountain first before you can move other people's mountains of troubles. Gusto ni God maging channel of blessing tayo, katulad itong dadalhin namin. Then I encourage you to step out in faith. Kung meron kang perverted hope, perverted belief system, sayang, ang daming gagawin ni God this year. At kung gusto mong sumabay, join us in advancing the kingdom, in this kingdom invasion of the mind. Gusto ko lang mag-end sa line na ito. Without the kingdom of God working inside of us properly, we cannot make a difference in the protected sanctuary of the kingdom of darkness. We are not wrestling against flesh and blood. Ang kalaban natin ay kingdom of God against kingdom of darkness. Ito ang tanong ko. Ano ang mountain of perverted hope na humahadlang sa blessing ni Lord para sa iyo at para sa pamilya mo? Meron ka pa bang paniniwala na hindi tinuturo sa Bible pero ipinaglalaban mo pa rin na tama ito? Kailanman, hindi ka pa ibibless ni God
sa mga bagay na hindi niya naman ipinangako pero pinaniniwalaan mo. Let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat. Napakatapang Panginoon ng your word that you're going to advance. This is a kingdom invasion of our minds. Dito kami pinahirapan. Marami sa amin na itinatak na sa utak namin. Lord, panganak kami mahirap, mamamatay kami mahirap. Ipinanganak kami na dito na lang kami. And it's the issue of the mind. I pray, dear God, na sa mga nakapakinig nito, I just pray, dear God, that you will bless them, that you will give them peace and excitement, God, dahil ang ganda ng buhay sa gagawin mo if you invade. You are the one who is invading at naka-invade ng aming mga puso't isipan ang ganda ng future. I just pray, dear God, whoever is here na may sakit, Lord, ikaw may sabi ng authoritative prayer, I drive out demons by the Spirit of God against this sickness, ang mga naalis sa kanila, inagaw ni Satan. I speak restoration in cleansing, and I speak, Lord, freedom and total healing at ang pinagaling mo ay magaling na. Lord, naniniwala ako, walang isang may sakit na nagpinagaling mo sa New Testament ang bumalik para i-repeat dahil ang iyong paramis na kagalingan matatanggap namin. And those who have demons in their minds, controlling them na hindi na sila makapasok at makagalaw, makasunod sa iyo, I drive out these demons, the Spirit of God, of fear, of depressions, of poverty, God, stricken poverty, and lalo yung sinasabi ng iba, the penury spirit. Lord, right now, I declare freedom and release them and command them to flee away and never to return. Maging sa aming listeners na matagal na naghihirap sa kanyang karamdaman, I speak your healing right now. Receive it. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.